Spider-Man cake and Goldie Bear cake tayo for today's video. Hi Goldies! So ayan, ang una natin gagawin is ikakat natin yung ating cake. Ayan, nagprint muna ako dyan ng photo ni Spider-Man or ni Miles Morales. Syempre kung anong size ng ating cake, ganong size ko rin pinrint yung ating Spider-Man. Ganyan yung ginawa ko para makasigurado akong pantay yung pagkakagawa ko ng ating cake. Para naman hindi pumaling yung ulo niya. Isipin nyo kung paling yung ulo ni Spider-Man, diba? Tapos ayan, syempre yung pinagtabasan ng ating Spider-Man cake is may paggagamitan yan. Ayan yung ating Goldie Bear na bento cake. Actually, dapat chocolate mousse to. Kaso nga lang yung gusto ni client is same daw sa in-order nila last time. Which is yung moist chocolate lang na cake na may whipped cream frosting. Kasi hindi ko rin alam kung ba't ko pa pinapakinis. Papatungan pa rin naman natin siya ng isa pang cake. Ayan, syempre dapat 2 layers. And hindi ko na nilagyan ng kung ano-ano yung ating mismong cake. Dahil kailangan lang po natin sundin yung gusto ni client. Then ayan, lalagyan na natin ng final frosting yung ating cake. Ang gusto ni client is light brown. Kulay kayo manggi. Kasi yung pinost ko guys, may white, may dark brown, and ayan. Gumamit lang ako dyan ng open star piping tip. Any piping tip naman kung anong gusto nyo pong style sa bear. Meron din gumagamit is yung parang sa grass. Pero ito kasi yung mas bet ko. Mas malinis siyang tingnan. Kasi mag-drawing na tayo dyan ng patungan ng kanyang ilong at bibig. O patungan. Ano bang tawag dyan? Ayan, gumamit lang ako ng buttercream na color black para hindi siya mag-bleed. Since whipping cream po yung gamit natin. Kasi meron na akong pink frosting, kaso nga lang wala siyang piping tip. Kaya ayan, pinatong ko na lang yung mismong piping tip sa ating piping bag. Then syempre yung kulay ni Goldie Bakes, yun yung kulay ng kanyang ears. Tapos gumamit lang ako ng mga mini hearts na candies pang design. Sa mga gustong order pang Valentine's Day, 350 pesos lang po yan. Super worth it dahil super cute and super sarap din yan guys. Ayan, kahit natakpan natin hindi po masisira yung design ng ating cake. May freeze fork na rin po yun. Next, ayan, gagawin na natin ng Spider-Man. Ang tagal niya nag-antay. Pure whipping cream lang po yung feeling natin ngayon dahil wala naman pong ibang request si client. So, si client po is yearly papagawa ng cake sa akin para sa kanyang baby, si Miss Jeremy. Napansin ko talaga na malaki yung tiwala niya sa akin. Talagang kahit anong cake, kahit hindi ko pa nagagawa, basta alam niya na magagawa ko. Itong Spider-Man cake nga, feeling ko hindi ko magagawa eh. Pero sinabi niya talaga na kaya ko to. Thank you so much, Miss Jeremy yan, for trusting Goldie Bakes. So yun, balik tayo sa video. Kung napansin nyo kanina is nag-cut ako ng mata ni Spider-Man para pantay rin po yung pagkakagawa natin ng mata niya. Then ayan, nag-frosting muna ako ng color white, tsaka ko lalagyan mamaya ng color black. Dahil kapag black agad yung nilagay natin tapos maraming frosting, super dami nating food gel color na magagamit. And baka pumait pa yung ating cake dahil doon. Dito guys, kahit di nyo naman super mapakinis, di ko rin alam kung ba't ko pinapakinis ng bongga to, ay papatungan din naman natin ng color black na frosting. Basta acetate talaga yung scraper nyo, mas mabilis talaga magpakinis ng cake. Tapos ayan na yung ating black frosting na gagamitin. Gumamit lang ako dyan ng coal black food gel color ni Chef Master. O diba kapag ganyang konting frosting lang yung magagamit natin, may matitira pa nga po dyan mamaya eh. Hindi ko rin siya naubo. Finally, tapos na yung pagko-coat natin ng black. Kung mapapansin niyo sa plastic na turntable ako nag-i-scrape ngayon and hindi tuloy-tuloy yung pag-ikot niya. Unlike dyan sa heavy duty natin na turntable is mabilis siyang umikot and mas smooth yung ating pagkakascrape. Kaya malaking factor din kapag meron kang magandang turntable. Tapos yan na yung mata ni Spider-Man, tinitrace na natin. Kasi kapag minano-mano ko to, may possibility na magkakabura-bura pa ako. And baka tumagal pa sa oras. Tapos yan, para sa lining ng ating Spider-Man, gumamit lang ako dyan ng scraper, tas naisipan kong palitan ng spatula. Tapos ayan, na-drawing na natin yung mata. Gumamit pa ako dyan guys ng piping tip dahil mas gusto ko talaga may piping tip kapag sa ganyan. Pero pwede rin namang wala. At syempre, para kuminis yung mata, gumamit lang ako dyan ng small acetate scraper. Then, para sa border ng mata ni Spider-Man, ayan, gumamit lang ako dyan ng red buttercream para ulit hindi mag-moist sa kulay white frosting natin. Ayan, unti-unti ko na nakikita yung itsura ng Spider-Man. And ang saya-saya nung nakita ko yan. Dahil kaya ko nga pala talaga gawin to.
Tapos nag-tap lang ako dyan ng piping tip para alam ko kung saan yung gitna. Then, tsaka ako nag-pipe ng mga lines. Nakakainis lang dahil nagpuputol-putol pa yung frosting natin. Nung una pala guys, yung ibabaw lang yung nilagyan ko ng linings dahil akala ko kasi yun yung gusto lang ni client. Dahil yun yung sinadyang parang inspo. Tapos nung sinend ko na tong photo ni Spider-Man cake, ang sabi niya baka pwede daw lagyan ng linings din yung body ng cake. Syempre, ba't naman tayo tatanggi? Kaya kahit naka-box na to, is tinanggal ko ulit sa box. Tapos ginuhitan ko pa ulit ng red lines. Tapos ay nagpalagay pa siya ng dedication. At ayan na yung itsura ni Miles Morales. Kamukha ba guys? Tapos ayan na kapag may lines na rin yung body niya. O diba mas maganda nga siyang tingnan. Tapos yung candle niya ginawa kong smiley para cute.